Good morning everyone. Good morning ma'am. Ang tatalakayin ko po ngayon ay In Search of Core Philippine Concept or Psikolohiyang Pilipino. Bago natin simulan, ano nga ba ang pagkakaintindi nyo sa Psikolohiyang Pilipino? Based on your mind. So, ano nga ba ang Psikolohiyang Pilipino or Filipino Psychology? Oops, familiar, 'di ba? Napag-aaralan naman natin yung psychology, 'di ba? Filipino psychology. Pinagkaiba, may Filipino. Charot. So, ano nga ba? Unting ano lang ulit. Balik-balik ganun. Ang psychology daw ay tumutukoy ito sa mga ating pag-uugali o sa personalities, behavior, ganun. Ngayon, tatalakayin naman natin ang father of Filipino psychology or Psikolohiyang Pilipino. Psikolohiyang Pilipino. Pasensya na bulol. So, balik. May unting ano lang ako dito. Parang unting kwento. Ayan. Noong 1960s pa lamang daw ay tinuturo ng psikolohiya para sa mga paaralan na may bahid ng mga kanluranin. Sinabi raw dito ni Dr. Rogelia Pipua na kahit ang mga ilustrados na pinagpalang mag-aral ng psikolohiya noong nasa ilalim pa lamang ng mga Kastila, gaya ng ating mga pambansang bayani na sina Dr. Jose Rizal at Apolinario Mabini, ay nagpahayag ng pagkadismaya sa paraan ng pagkaturo nito. Nakita noon ng tagapangulo noon ng Departamento ng Psikolohiyang Pilipino na si Dr. Virgilio Enriquez na may kailangang baguhin para mas madaling maunawaan daw. At ito ay kailangang baguhin para mas madaling maunawaan ito ng mga Pilipino. So, sa panahon naman ng 1975, na itaguyod na ang Psikolohiyang Pilipino. Sabi dito, existing literature abounds with such concept as amor proprio, bahala na, pakikisama, hiya, utang na loob, and kapwa. Tatalakayin natin, ano nga bang amor proprio? Ano nga bang amor proprio? Self-esteem nakalagay, di ba? Ano nga ba ang kahulugan niyan? Di ba, pagpapahalaga sa sarili? Siyempre, pagpapahalaga sa sarili mo, mahalin mo rin ang sarili mo. Self-love ba? Ganon. Siyempre, pag mahal mo ang sarili mo, may pagpapahalaga ka. Pero hindi ko naman sinasabing mahal mo lang sarili mo dahil mahal mo lang sarili mo kaya pagpapahalaga na yun sa sarili mo. Hindi ganon. Parang, isa sa mga pagpapahalaga sa sarili mo ay mahalin mo rin ang sarili mo or self-love. Siyempre, yung papasok. Isa pa rin dito, ang pagpuri mo sa sarili mo. Like, kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Kung wala kang kakampi, nandito yung sarili mo. Parang kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Ganon. Kaya ko to, flip it up. Nalalagpasan mo yan. Huwag kang mapaghinayan ng loob. Huwag mong hayaang lamunin yung utak mo na negative thoughts or whatever. Kailangan mo ng pagpupuri sa sarili mo na kaya ko to, nalalagpasan mo yan. Ganun ba? So, next, naintindihan nyo ba? Or need pa ng explanation? Next. So, ang next ay bahala na. Ang bahala na ay isang idiomatikong parida lang ginagamit ng mga Pilipino. O kadalasang ginagamit ng mga Pilipino na nangangahulugang ang Diyos na ang maglalaan o ang Diyos na ang magtatadhana. Pinagkakahulugan din ng maikling pananalita nito ang tignan lang natin kung ano mangyayari. Tignan lang natin kung anong magaganap. Diba?
May mga mindset din tayo, di ba, minsan na, saan tayo pupunta? Ewan ko, bahala na. Saan tayo kakain? Bahala na. Anong pangarap mo? Ewan, bahala na. Di ba? Mga ganyan tayo, aminin. Hindi nyo man itanggi. Pero may mga ganyan tayo. Ano ba yung mga story mo about sa bahala na? Siyempre, nakwento ko na. Yung akin is, pag tinatanong ako, oo, palagi. Hindi naman palagi. Pero pag tinatanong ako minsan na, saan tayo kain? Saan tayo punta? Ewan, bahala na. Saan tayo dali ng paa natin? Yung mga ganyan din, syempre. Hindi lang ako. Next ay pakikisama. Ano nga ba para sa'yo ang pakikisama? Sabi dito ay, getting along with, tama ba? Tama na pala. Getting along with others. Parang pakikisama sa iba o pakikisama mo sa iba. Tama. Basta ganun. Pakikisama. Yung salitang pakikisama. O paano mo pakisamahan ng isang tao? Paano nga ba? Di ba may iba-iba yan? Iba-iba yan, di ba? Siyempre, hindi naman lahat ng tao pare-parehas. For me, yung pakikisama, kung paano ka makisama sa isang tao. Paano mo pakisama ng isang tao? Gets nyo ba? Magbibigay ako ng example. Like me. Nakikisama ako sa iba't ibang friends ko, iba't ibang personalities din. Marunong naman ako makisama, oo. Pero kung alam kong syempre, medyo nonchalant ako dyan. Nonchalant. Syempre, dito sa friends one ko, makikisama ako, makikivibes ako. Kung puro aral doon, syempre, pagbubutihin ko, gagaya ako. Syempre, ayokong paano-ano lang na, sila diba nag-aaral, tas ako hindi. Tapos, sa group 2, ay friend 2 ko naman, gala-gala, gala dito, gala doon. Syempre, makikisama ako kung kasatan. Kung seryoso, diba? Kasi yung friend ko, like, manong naman din makisama, pero masyadong napag-aalataan na alam kong may lang sa akin. Ayoko na mag-drop name or pero anuhin mo na sa sarili mo kung paano mo pakisamahan ang ibang tao. Parang ganun ba, pakikisama mo sa isang tao o sa mga tao. Next naman ay hiya. Ang hiya ay isang uri ng emosyon na naglalarawan ng pagkakaroon ng takot, kaba. Nararamdaman natin yan. O nervyos sa paggawa ng isang bagay. Ito ay madalas na nag-uugnay sa damdamin ng pagkabahala sa kung ano ang sasabihin o isipin ng ibang tao tungkol sa atin. Tama naman. Tamang-tama. Like, may pinapa-report sa atin, di ba? Danas natin yan, lalo na sa reporting. Siyempre, hindi talaga dyan yung kaba natin. Takot, hiya, na baka isipin ng ibang tao na, ganito ganyan, isipin mo pa yung ibang, sasabihin ng ibang tao, di ba? Sa recitation din, nahiya ka sumagot. Iniisip mo kung paano kung mamali ka. Isipin ng ibang tao na bobo ka, ganun. Ay, hindi naman sa bobo, grabe, sorry. Isipin ng ibang tao na ay, akala matalino to, ganun, diba? Hindi natin maiwasan yun. Alam ko karamihan ganun, yung iniisip. Iwasan natin yun. Ha? Kaya mo yan. Tanggalin mo ang hiya mo, lalo na sa reporting. Paano ka magkakatrabaho niyan? Diba? Huwag mo isipin ang
sasabihin ng ibang tao. Focus on yourself. Huwag din kayong mapanguna ng hiya, ganto ganyan. Ay, nahiya ako, ganto ganyan. Alam mo yung sagot, nahiya ka. Iwasan nyo yun. Pag alam mo, try mo. Hindi ka naman mapapaya. At least na-try mo yung best mo, diba? At least nasagot mo kung ano nasa utak mo. Next naman ay utang na loob. Ano nga ba ito? Sabi dito ay sense of obligation to return a favor owed to someone. Ano nga ba ang ibig sabihin niya? Pakiramdam ng obligasyon na ibalik ang isang pabor na itinutang sa isang tao. Paano nga ba mababalik? Siyempre, hindi na mababalik. Hindi na mababalik. Pwede mabalik naman. Gumawa ka ng kabutihan o tumulong ka na walang kapalit. Ganun. Pero, for me, ganun nga. Isa rin daw itong, di ba, syempre, pag tumanaw ka ng utang na loob, parang feel mo, pagpapahalaga mo sa isang tao na, thankful, ganun. Thankful, niligtas ako nito. Thankful, tinulungan ako nito. Tapos, syempre, mag-ano ka din ng pagtanaw ng utang na loob. Diba? Magkakaroon ka ng utang na loob sa isang taong tumulong sa'yo. Ganun. Parang sa utang na loob, parang pagtanaw mo sa isang tao ang kabutihang nagawa niya o kabutihang niya ay nagawa niya sa atin. Kaya parang hindi naman sa parang wait lang. Isa itong wait lang, nawala na ako. Sorry. Balik. Siyempre, utang na loob. Kailangan mo pahalagayan yung maging thankful ka. Thankful ka kasi natulungan ka ng isang tao, magkakameron ka ng utang na loob sa isang tao. Pahalagan mo yun at ibalik mo. Hindi man sa kanya, pwede naman sa ibang tao. Next. Last naman ay kapwa. Ano nga bang pagkakaintindi mo sa kapwa? Siyempre, tayo yan. Tayo, magkapwa. Ang ibig sabihin daw nito ay based on my hindi naman sa utak. Based on my research. Based on Google. Based on Google is isang individual na itinuturing na kagaya o kasama sa lipunan, sa isang grupo o komunidad. May parehong katangian daw, kalagayan o karanasan sa buhay. Pero hindi ko sinasabing agree ako na may pareho. Tama namang may pareho, pero may pagkakaiba rin na katangian natin, kalagayan, at karanasan sa buhay. Tama yun, di ba? Correct me if I'm wrong. Siyempre, iba-ibang opinion yan. Pero for me lang naman, hindi naman pare-pareho. Pero may pareho. Gets me? Siyempre, gets niyo ako na to. Tapos, meron pang sinasabi dito na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero, for me is, parang linawin ko lang din na hindi naman yata sinasabi dito na mas mahalin mo ang iyong kapwa, di ba? Mas lamang din syempre ang mahalin mo rin ang sarili mo. Syempre, sinututulong sa'yo, kundi sarili mo lang, di ba? Kaya, mahalin mo rin ang kapwa mo, pero mas mahalin mo ang sarili mo. Yun lamang po, and thank you. Ako po ulit si Rhea May Magkalas, at dito na po nagtatapos ang aking part sa ano na to, sa report na to. Kaya next naman na po is hindi po nakapag-send, kaya ako lang po. Thank you po.